Welcome po sa aking mga mahal na kababayan dito sa Pinas, maging sa ibang dako ng mundo, lalo-lalo na sa mga OFW. Shoutout po sa inyo lahat at sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan. No? Meron lang ho tayong kaunting pag-uusapan tungkol dito sa isang congressman na umeepal na ang sabi ng bubudol daw, mga budol lang daw yung mga sasabi ni VP Sara sa kanyang huling video na nilabas at napanood na napakaraming kababayan natin. Meron lang akong saloobin para dito sa congressman na bugok na congressman na to. Kung alam po natin, marami palang kaso tong congressman na to. Okay, bago po natin talakayan ang gusto yan, kung bago lang kayo sa aking channel, sana mag-subscribe na lang po kayo at like and share na lang po sa aking YouTube channel. At i-press lang po ang notification bell para sa ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Okay, punta na po tayo sa ating usapin, pampolitika. Dito nga sa tungkol sa budget hearing na to kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga, nung maglabas siya ng video at sinabi niya na ang kanyang confidential fund dun sa DepEd, may binigay na budget, pero nung aprubahan na, nilagyan pala ng mga kung ano, kumbaga, nung mga siningit na fund. At ang may hawak lang daw ng pera pala ng bayan, itong dadalawang tao, dalawang congressman, ang speaker, si Martin Romualdez, at itong Saldico, na saksakan ng yabang sa pagmumukha lang, mukhang kurap. Mukhang kurap tong hayupak na congressman na to. Sa tingin ko lang. Kung alam po natin, marami palang kaso to. Kung mapapanood nyo yung speech ni Senator Joel Villanueva, marami siyang hawak na mga folder o ng mga kaso nitong na to. Itong representative na to ng House of Representatives, ang congressman na to ng House of Representatives. Kaya ikaw, congressman, huwag kang masyadong, ikaw ang budol. Huwag mong sasabihin si Sara Duterte ang budol. Ikaw ang budol. Dahil manggagancho ka rin palang hayop ka. Isa ka pala sa mga pinakamalaking magnanakaw ng ng ating bansa. Pero kung makapag-akusa ka, kala mo napakalinis mo. Hayupa ka, ikaw pala ang pinakademonyo diyan sa Kongreso. Kasi po, ito palang may hawak ng yung House of Appropriation para sa mga budget ng lahat ng kumbaga sila ni Romualdez ang nag-aapruba o nagbibigay. Kaya pala itong mga bataan niya parang himod-kwet sa kanilang dalawa. Sunod na lang ng sunod at gagawa ng kung ano-anong aakusa sa mga Duterte para lang lumubog at mawala na yung mga kalaban nila. Pero nakakamali po kayo. Taong bayan po ang kaaway nyo, hindi ang mga Duterte. Tandaan po nyo yan. Lalong-lalo na ikaw, Saldico. Once na si Sarang nakaupo dyan, magtago ka na hanggang saan ka magtatago. Dahil siguradong ilulubog ka sa putik. Hindi na sa putik, baka sa impyerno ng putik ka lulubog. Tandaan mo yan. Kaya mag-ingat-ingat ka sa mga pinagsasabi mo. Kung ikaw humahawak ng pera ng bayan, ayusin mo yan. Bigay mo ng tama. Hindi yung pambubudol. Ikaw ang nambubudol eh. Kayong dalawa ni speaker, kayong dalawa ng bubudol. Kayo pa lang may hawak ng pera, isipin mo. Yung mga malalaking buhaya pa lang po. Wala, anong klaseng gobyerno talaga meron tayo, no? Hindi ko maintindihan. Itong presidente natin, wala eh. Bangag na bangag talaga itong presidente natin. Hindi alam kung sino yung mga
na tao na nasa paligid niya. Mr. President, mag-ingat-ingat po kayo at ano naman kayo, mag-usisa kayo sa paligid nyo. Nakakaawa na po ang bansa natin, ang dami naghihirap, ang mahal ng bilihin. Tapos hinahayaan nyo lang magnakaw yung mga nasa paligid nyo. Ang dami nang umaatras na gabinete niya mga nagre-resign. Kauli-ulihan itong si Delphin Lorenzana. Siguro nakukonsensya na na alam nila marami nang anomalya. Baka dumating ang araw na magkasisihan, madamay pa siya. Kasi matitinong tao itong mga nagre-resign na to Ang naiiwan na lang dyan yung makakapalang muka. Kaya hintayin po natin kung anong mangyayari. Kaya ako, ang isa lang inaano ko rito, itong mga congressman na mga nag-iimbestiga rito kay Sara Duterte. Pilit nilang pinasasama si Sara Duterte para hindi makatakbo. Gawin nyo na hanggang gusto nyong gawin. Tiyakin nyo lang ang ginagawa nyo kung totoo. At kung uusad yung gagawin yung pag iniipon yung mga masasamang balak para maghain kayo ng impeachment kay Sara. Gawin yung totoo. Yun lang. Pero kung hindi naman, pumunta na lang po kayo sa impyerno. Magsama na lang kayo nila sa tanas. Kayong mga congressman dyan. Dahil pagmumukha lang ninyo lalo na yan si Kimbo, wala na. Tuyot na nga yung pagmumukha niyan yung katawan. Tuyot na tuyot na. Ang boses nga natutuyot na rin Si Abante, yan, isa rin yan na ang laki-laki pa ng cross dito sa pero demonyo pa lang itsura nitong hayop na to, demonyo pa lang pag-uugali nito. Sana hindi to manalo sa susunod na na maging mawala na sana to dyan sa Kongreso. Lalong-lalo na rin yung mga makabayan black. Ikaw, Franz Castro, convicted ka na. Tandaan mo yan. Magpakatino ka na kasi sigurado makukulong ka. Tandaan mo yan, makukulong ka. Hintayin mo lang. Malapit na yan. Dahil ilang taon na rin naman Lalo na kung si Sara mauupo, naku. Hanggat maaga, mag-booking na kayo para makalipad kayo. Kasi kung hindi, pupulutin kayo lahat sa kangkungan. Tandaan nyo yan. Yung mga balita ngayon, lalo na dun sa mga kay Alice Go, kay ayoko nang pag-usapan niya kasi ginagawa lang nilang sarswela yan Yung kay Kibuloy, umiepal din ito, lalo na tong si Abalos. Kakandidato pa naman ng senador, ang puta, napakasinungaling. Numero uno sinungaling ang hayop na rin to. Katulad na rin ng amo niyang bangag na sinungaling. Pilit nilang binabaligtad ang tinutwist nila yung mga balita, yung mga para lang masabing matino silang gobyerno. Tandaan mo rin yan, Abalos. Hindi ka mananalo sa Senado, sinasabi ko sa'yo. Once na lumaban na yung mga lineup ni Pangulong Duterte, maniwala ka. Alam ko na naman ang gagawin nila nyo. Mandadaya lang kayo. Gagamitin yung pera ng gobyerno para kayo manalo. Pero hindi. Gising na ang utak ng mga Pilipino. Tandaan nyo yan. Gising na. Lahat kayo pupulutin na sa kangkungan. O hindi na lang kayo sa inodoro ingungod-ngod. Sa inodoro na impyerno, doon kayo mapupunta. Magsama kayo nila sa tanas. Doon kayo magbotohan kung gusto nyo. Kaya tayo mga kababayan, mag-isip-isip na po tayo. Kilatisin na natin itong mga taong nakaupo dahil lahat sila puro napakasamang tao. Nangunguna na yung presidente. Kala mo kung makapagsalita, English, panay English, ang ganda ng mga sinasabi. Pero puro kasinungalingan. Wala namang nangyayari sa kanyang mga lahat. Wala namang nangyayari, wala namang nagawa, puro lang dakdak, puro lang salita, English dito, English doon. Pero wala naman ako nakikitang improvement sa ating bansa. Ganun pa rin.
napakamahal pa rin ang bilihin. Ang dami pang aberya ang mga nangyayari. At ang krimen, droga, araw-araw may drogang nahuhuli, panay ang labas ng droga. Dati nung ano kay Duterte, nag-war on drugs. Nawala na yan eh. Wala nang maglabas ng droga, wala nang ano. Kasi pag nahuli, may kilalagyan eh. Ngayon, ang lalakas na ng loob. Marami na nga nagsasabi, nagkalat na raw ang adik sa ano, mga barangay, mga kung saan-saan na. Kaya wala talaga. Babalik na naman uli tayo sa kadiliman. Tandaan niyo yan. Kung matino lang itong presidente natin, hindi sinungaling, gumagawa ng tapat, hindi siguro tayo magkaganito. Walang magrereklamo, walang mag-aakusa sa kanya. Pero wala eh. Talagang ganun. Talagang siguro, kaya minsan, gusto kong sisihin si Sara Duterte, bakit pinagbigyan yung mga hayop na yan eh. Sila tuloy nakaupo ngayon. Sana matino sana ang buhay natin ngayon. Mas matino pa. Kung matino ngayon, mas matino pa. Sige po, mga mahal kong kababayan, shout out na lang dyan sa mga DDS vlogger. Mabuhay po kayo, tuloy lang ho natin ang ating laban. Pro Duterte po ako. Hanggang sa ano na, hanggang sa mawala na siguro sa ganyan. Kasi ito lang pamilya na tong nakikita kong magandang mamuno sa ating bansa. Tapat, hindi magdanakaw. Hindi katulad yung ngayon, halos lahat na nakaupo puro magdanakaw. Sige po, hanggang dito na lamang po at marami pong salamat sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat.